Kapag Spain ang travel destination, siguradong nangunguna sa bucket list ang #1 tourist attraction dito, ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona. Pero para sa mga Katoliko, higit pa ito sa isang pasyalan. Dahil inialay ang kamanghamanghang istrukturang ito sa banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Sa maniwala kahit sa hindi, may bahagi sa higanting simbahang ito ang Pilipinas. Yan ang higanting taklobo o giant sea clam na mula sa ating karagatan. Hindi lang basta pang disenyo, kundi bilang sisidlan ng agwa bendita o holy water kung saan nagaantanda ng krus ang mga mananampalataya. Kasama raw ito sa orihinal na konsepto ng yumaong arkitekto ng simbahan na si Antoni Gaudí. Ayon sa historia na si Tyrone Nepomuceno, may malalim na kahulugan ng shell o kabibe sa Kristyanismo. Ang shell ay simbolo ng pilgrimage. Ginagamit ang shell hindi lang sa pagbabaptize ng mga pare. Ginagamit din ang shell upang manglimos ng pagkain, ng tulong. Ibinilin umano ni Gaudí bago siya yumaon na ang mga taklobo mula sa Pilipinas ang gamiting pila de agua bendita o sisidlan ng holy water dahil sa angking ganda nito. Kilala kasi ang Pilipinas na isa sa pinakamaganda na nasakop ng Espanya. Sabi nga nila, di ba, Pearl of the Orient Seas. Si Antonio Gaudí bilang isang Catalan-Spanish, alam yan, they are aware of the Philippines. At maraming makukuwang mga kabibe at iba pang shellfish dito sa Pilipinas. Noong 2010, naisa katuparan ang hiling ni Gaudí sa kanyang disenyo nang ipagkaloob ng Pilipinas sa Basilica ang 6 na higanteng taklobo. Mula umano ang mga higanteng taklobo sa West Philippine Sea at Sulu Sea. At matapos ang 144 na taon, pinasinayaan ang Basilica de la Sagrada Familia ni Pope Leo XIV mismo. Pero ang ganda o sarap man ng ating mga yamang dagat, hindi lang para sa dekorasyon o para lang sa mga nakakaangat sa buhay. Napadpad na rin ito sa lansangan. Ito ang trending food spot ngayon dito sa Maynila, ang Fusion Alley. Kahit saan lumingon, ano man ang craving, malamang sa malamang, meron yan dito. Yes mga ka-wonder, nandito tayo ngayon sa kung saan ay pinupuntahan lahat ng mga tao at dinadayo talaga, especially lahat ng mga vlogger. Paano namang hindi nyo pupuntahan? Siyempre, isang damakmak na pagkain at parang unlimited at hindi nauubusan. At hindi lang yun, mabibili nyo to sa murang halaga. Mga ka-wonder, tara let's! O yan na, pumipit-pit na siya. Itigman muna natin to. Wait lang, paborito ko kasi mais, guys. Maria, 10 yen, cheese going. Grabe! Dito sa Fusion Alley, ang pagkain dati sa mamahaling restaurant lang matitikman katulad ng scallops, pwede nang pagpiestahan sa kalsada. Kung bibilhin ito sa palengke, ay aabot ng 160 pesos ang kilo. Dito sa tindahan ni Rem, matitikman ang scallops sa halagang 115 pesos, 10 piraso na. Ito na mga ka-wonder, ito na yung hinahanap ko kanina pa. Siyempre pa ang pinaka-paborito ko na cheesy scallop. Yes Ay, po. not bad ah. Opo. Saka maano, mura. Opo, opo. Alam mo ba, sa restaurant, lagi ako mo-order niyan. Opo. Paborito ko kasi mga shells. Talaba, tahong, tulya, halaan, mga scallops na ganyan. Dati po akong chef sa hotel po. Ang mahal po kasi, pag po sa hotel, buffet po, kaya a la carte po, aabot na po siya ng 1,000. Kaya naisipan ko po, sabi ko, subukan ko po dito sa kalsada magtinda. Patitikman ba ng taong bayan kung ano yung Yes, tama. abot kaya. Kumbaga parang pangmasa na na presyo. 'Yon. Sagana naman sa scallops ng Pilipinas. Sa katunayan, meron nga tayong tinaguri ang scallop capital ng bansa, ang Gigantes Island sa Iloilo. Pero sa kabila ng masaganang bilang nito, ang katumbas nitong halaga, nakasalalay sa panganib na kinakaharap ng mga maninisid. Karamihan sa portion dyan ay yung tinatawag natin na Visayan Sea. Ang areang ito kasi ay very conducive sa population ng mga scallops. Okay mga ka-wonder, ngayon susubukan na natin magluto ng
cheesy scallops at tuturuan tayo ni Ate Rem. Sasalansan po natin siya ng... Pag ganun, papasalansan. Patuwid po. Sige po, try nyo po. Okay, dito tayo kukuha. Opo. Mga nakakailang kayong ganito scallops sa loob na isang araw? Mga ano rin po kami, 20 kilos, 25 kilos. 20 kilos. Sunod naman, titimplahan ng pampalasa. At syempre, ang pinaka-importante, say cheese! Game face on, di ba? Para cheese talaga ang scallops natin. And then, butter. At ayan, hinihintay na lang nating maluto. Mga ka-wonder, it's Sticky Man time! Guys, oh. Rekta. Scallops. Cheesy scallops. Sarap. Sarap. Thank you po. The best. Sarap na sarap kay Empoy ha, pero tingnan nga natin, sino kayang mas cheesy? Ang scallops na yan o ikaw? How is it? Ate, happy ka ba? Kasi kahit asar na asar ako sa'yo, gusto pa rin kitang daanan. Boom! Ate, sino mas cheesy? Ito? Aba, iba talaga karakas mo, Empoy. 1 point for Empoy. How is it? Nice. Nail cutter ka ba? Mahaba kasi kung ko eh. Ala, di ba? Sino mas cheesy? Ito o yung pick-up line ko sa'yo? Ito, no? Alam ko naman. Yun lang, Empoy, kung ano-ano kasi yung sinasabi mo. Ang yamang dagat ng ating bayan, for everyone yan.